Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy yung masasagap natin. Pwedeng sa'yo or pwede yung sa person mo, no? Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Start na ako. Give me the message for collective, please. 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 Okay. Meron ditong person na Virgo, Capricorn, and Taurus. Meron din ditong Gemini, Aquarius, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Pwedeng sa'yo to, energy, or pwede rin sa person nyo. Piliin nyo na lamang. Be open-minded po. Hindi halos lahat masasakop niyo ang kwento na to, kaya kailangan po ng malawak na pangunawa. Ano po? Start na ako. Meron ako nakikita, no? Yung iba sa inyo, nakakaramdam dito na feeling injustice sa sitwasyon na nararanasan nila. Nakikita mo dito ng walang pagbabago, okay? Pero ganun pa man, dahil lumabas si Ace of Pentacles, then si The Star, no? Meron ka ditong kahilingan na matutupad. Meron ditong offer of love, or pwede rin sabihin na swertihin ka sa trabaho, sa pag-ibig, ano. Kung ano man yung mga nawala sa'yo, meron ditong panibagong parating sa'yo kasi lumabas dito si Death and Rebirth. So, ibig sabihin, meron ditong natapos at meron ditong panimula na bago na naghihintay sa'yo. Na kung saan, hindi mo to inaasahan. Sabihin natin na matagal mo na tong hinihiling pero ngayon darating. Okay? Kasi kung makikita mo dito, itong Ace of Pentacles, offer niya to eh. Gusto ng tao na to, or sabihin natin, ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo, na meron dumating sa'yo na kung saan may paglago. Okay? Paglago. May pag-angat. Kumbaga, kung makikita mo dito, umuugat. Meron ditong pasimula, may padahon, or kung makikita mo. Kaya lang itong parating sa'yo, no, na, or gusto mo mangyari, matagal mo na tong hinihiling, pero ito'y patungo sa'yo, kasi lumabas sa The Star. Napipil ko din dito na, meron ditong ipinanganak ng 17, 13, then 11, 7, okay? Ganon date. Then nakikita ko rin dito, no, na The Star, magtatagumpay ka kung ano man yung mga hinihiling mo. Meron ka mga ginagamit na mga gemstone, crystal, or sabihin natin nagsusuot ka ng mga ganong bracelet. Ito lang yung nafe-feel ko. Na kung saan meron tong energy na kung saan nagbibigay ng positibo para sa'yo, or kung ikaw man ay nai-stress na sa sitwasyon, ano, magsuot ka ng mga ganon na kung saan may taboy or mabalance yung energy mo or yung sitwasyon na meron ka. Depende kung anong birthday mo, no, kung anong nababagay na gemstone para sa'yo, okay? Then, nafe-feel ko din dito, no, na magkakaroon ka dito ng kaliwanagan sa iyong sitwasyon, sa mga nangyayari sa'yo. Then, nakikita ko rin dito, no, na meron ditong bagong simula patungo sa'yo. Kung ikaw man ay nakakaranas na feeling injustice sa mga nangyayari sa'yo, ipagpasa Diyos mo na lamang, ano. Kasi,
kung hindi mo man lang, kung feeling mo hindi na nagkaroon ng ng justice yung nangyari sa in the past, or kung nangyayari, kung nararanasan mo to sa sitwasyon ngayon, let God, let go and let God, kasi wala tayong karapatan para, alam mo yung gumawa ng hakbang para magbigay tayo ng pasakit sa isang tao na nananakit sa atin. Hayaan na lang natin na si universe, si God ang magparusa sa tao na yon, okay? Kasi nakikita ko rito ng malaking pagbabago. Bagamat ikaw ay niloko or sinaktan, may malaking magaganap sa'yo, tagumpay na naghihintay sa'yo, na kung saan mapapalaya mo yung sarili mo sa mga masasakit na nangyari. At ito yung patungo sa'yo, okay? Meron ditong patungo sa'yo na magbibigay sa'yo ng balanse, may pagka yin and yang, na kung saan meron ditong ugnayan na maganda. Balance situation, mabilis to, kumikilos talaga to, action talaga tong tao na to, itong patungo sa'yo. Nafe-feel ko dito, na itong tao na to, hindi to magpapatumpik-tumpik, direct to the point, straight to the point siya magsalita ng kanyang nararamdaman. Then, kapag ginusto nito, ang isang bagay, or pwede rin sabihin, ikaw ito, may pagkaprangka ka, or sabihin natin, straight to the point ka ang tao, okay? Piliin nyo na lamang, ito lang yung nakikita ko dito. Then, nakikita ko dito, sa page of wands, yung iba sa inyo, nakakaramdam ng kalungkutan, or sabihin natin, hindi siya wish fulfillment sa kanyang nararamdaman, sa pangyayari, kasi humahanap siya ng justice, pero hindi niya pa nakukuha yung katarungan, kaya malungkot pa itong tao na to, Hindi halos lahat, meron ditong energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Then, nakikita ko din yung iba sa inyo, sa Nine of Swords, yung iba sa inyo, nakakapag-move on na sa sitwasyon. Meron ditong tao na nakakapag-move on na Gemini, Aquarius, and Libra. Then, sinabayan din ng Scorpio, Cancer, and Pisces. Yung iba sa inyo, nakatuon na sa panibagong direction. Na kung saan, handa na kayong magsimula muli. Kasi narito yung revert. Ibig sabihin, may new beginning na naghihintay sa'yo, Nakikita ko dito na i-receive mo na kapag meron dumating na oportunidad na bago sa'yo, talagang mabilis ka pa, mabilis mo itong tatanggapin kasi meron ditong may mabilis na action na gagawin. So, nafe-feel ko din dito, na kung makikita mo to, yung cups na puno, hindi mo kasi ito pinapansin before kasi nakatuon ka sa mga masakit na nangyayari, sa mga pain na nararamdaman mo. So, ngayon, re-receive mo na to. Andun ka nakatuon sa new goal mo na kung saan may paglago. Doon ka nakatuon sa lalago ka, yung mag-growth ka, yung marami kang matututunan, dun ka nakatuon. Then, ikaw, nakatuon ka na dito, itong Nine of Swords, yung nakatuon ka dito sa healthy living, sa pagtulog mo ng maayos, sa pagkain ng mga masusustansya pagkain, nakatuon ka ulit sa self-love, self-care. Ito yung nararamdaman ko kasi gumagawa ka na dito ng action. Kung before, nakulong ka sa sitwasyon, sa iyong nararamdaman na nagpapahold ka sa ganyang sitwasyon, nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan kasi umaasa ka dito umaasa ka dito na may pagpapala or maganap sa buhay mo. At ito yung parating sa'yo, mabilis. Okay? Kung wala man ng justice na nangyayari sa'yo, hayaan mo na, ipagpasa Diyos mo na lang kasi si God na ang kikilos para sa'yo. Kasi maraming mga magagandang magaganap sa iyong buhay nang hindi mo siya inaasahan, okay? Kaya mas may naman, pakawalan mo na lang yung nararamdaman mo sa mga masakit na karanasan mo kasi once na pinapakawalan mo, pinalalaya mo, pinapatawad mo yung tao na yun, mas maraming blessing ang yung parating sa'yo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, tingnan pa natin, tingnan natin dito sa card na to kung ano pa yung karagdagang mensahe para sa'yo. Give me the message for collective. Meron ditong mysticism. So, ibig sabihin, meron ditong panlilinlang or pwedeng may gumagawa ng hindi maganda sa'yo para ikaw ay makulong sa ganyang sitwasyon. Pero ganun pa man, ipagpasa Diyos mo na lang to kasi hindi to magtatagumpay okay? Kailan ba nagtagumpay ang masasama na tao? Di ba? Kahit siraan ka ng siraan ng iyong kapwa, hindi yan magtatagumpay kasi hindi natutulog ang Diyos. Itatagumpay ka ni God. Yun, manatili ka ng positibo.
Then, na-feel ko dito, despondent. So, ibig sabihin, meron ditong naiinggit, nagagalit sa sitwasyon sa kinakaharap mo kasi lumalago ka eh. Kasi kung makikita mo dito, the star, nasa yung tagumpay, nasa yung pagbabago. Nakikita ng mga taong inggitera sa iyo, sa paligid na may pagbabagong nagaganap sa'yo, okay? Nakikita nila yung paglago mo, pagbabago, kasi nakatuon ka na ulit dito sa healthy livings mo, sa pagpapaganda, self-care. Dahil itong mga taong inggitera na ito, nakatuon sa'yo, nakatingin sa'yo, hanggang himutok na lamang ang taong mga ito. Kaya, hayaan mo lang sila, okay? Kasi hanggang himutok lang yan, kahanggat paninira lamang sa'yo. Kahit paninira lang gawin ng mga yan, hindi magtatagumpay. Sa kanila tatama yung kanilang ginagawa. Yun lang yung nararamdaman ko dito, okay? Kasi nasa iyo is the star. Meron ako nakita ditong complacency. So, ibig sabihin, dumanas ka din dito ng kabiguan na kung saan, meron ka ditong karanasan na, alam mo yun, nagtanim ka, pero sinira ka. Kumbaga nanlagas yung mga tinanim mo, or sabihin natin tinanim mo yung, halimbawa, nagbigay ka ng pagmamahal dun sa tao na yun, pero hindi niya tinumbasan yung pagmamahal mo, na nagbigay sa'yo ng pasakit. Pero sinasabi dito, kung makikita mo dito, moon, merong nakatago dito, may lihim dito eh. Then, na-feel ko din dito sa mga snow, meron ditong pag-asa. Kailangan mo lang daw mag-relax kasi may snow, so malamig yan. So, kailangan mo lang magpaka-cool, magpaka-relax, magtuon ka muna sa iyong sarili. Huwag mong hayaan yung masasakit na karanasan upang mahila ka nito or ma-stuck ka sa sitwasyon. Kailangan mong pakawalan ito, okay? Kasi meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo kasi lumabas si the star. Ikaw to the star. Then, nakikita ko rin dito, tingnan pa natin. Give me the message for collective. Meron ditong impasse. So, sinasabi dito, kailangan mong palayain mo yung sarili mo sa mga masasakit na karanasan. Kung ano man yung humihila sa'yo, yakapin mo yung bagong oportunidad. Huwag kang matakot sa pagbabago. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Tingnan pa natin dito, sa Moonology, kung ano pa yung mga advice para sa'yo. Give me the message for collective. Meron ka ditong full moon in Gemini. Embrace the flow of life. So, ibig sabihin, di ba sinabi ko kanina? Sinasagot tayo, yakapin mo yung pagbabago, Kasi kung makikita mo dito, naka-open siya eh. Yakapin mo yung yung pagbabago. Minsan kasi sa pagbabago, takot tayo sa pagbabago. Pero kung titingnan mo yung pagbabago, meron palang magandang naghihintay doon. So, hayaan mo lang magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa process. Ito lang yung nararamdaman ko. Gemini energy. Give me the message for collective. Meron ditong full moon in Virgo, take inspired action. So, ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng inspiration na kung saan magdadala to ng positibong pananaw para sa'yo, na kung saan dito ka magtutungo, sa panibagong direction. Then, na-feel ko dito na nakatuon ka na sa iyong sarili, okay? Kasi kung makikita mo dito yung red and orange, you are protected. Meron dito ako na-feel na meron kang lakas ng loob na tahakin ang panibagong simula. Okay, yung iba sa inyo kasi natatakot sa pagbabago, pero ganun pa man kailangan alisan yung ganung pakaramdam kasi minsan sa pagbabago, andyan yung magandang simula. Then nakikita ko rin dito sa New Moon in Gemini, think it through. Pag-isipan mo, bago ka kumilos o gumawa ng isang aksyon o hakbang, kailangan mong pag-isipan ang mga bagay-bagay. Ayun lang, yung na-feel ko dito. Kailangan mong pag-isipang mabuti kung ano yung gusto mo talagang tahakin or kung anong gusto mong simula. Kung ano man yung gusto mong hinihiling, mamamanifest mo yan eh. Kailangan mo ng pag-isipang mabuti. Kasi once na yun ang lagi mong iniisip, yun yung ma-attract eh. Yun yung signal kay universe na ito yung gusto ko, ito yung ganyan gusto ko. Kaya yun yung ma-attract para sa'yo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, tingnan pa natin give me the message. Meron ka ditong universal love and conception, So, sinasabi dito,
The frequency of conception invites us to bring our consciousness to our origin, the place where everything in creation begins. It helps us to remember the infinite potential and possibilities of this space, and what we can manifest through our own focus, awareness, and intention. Di ba yung sinabi ko kanina? Kung ano yung iniisip mo, yun yung signal eh. Yun yung signal kay universe na ito yung gusto ko, ito yung gusto kong marating, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun yung signal. Kaya kung ano yung iniisip mo para sa iyong sarili na maganda, ito yung ma-attract mo kasi narito si the star. Kung ano man yung hiling na gusto mo mangyari, ito yung pagkakalob sa'yo. Okay? Then universal love, sinasabi dito, the frequency of universal love activate the connection we feel it to each other, to our planet, and the whole of existence itself. So, ibig sabihin, kung ano yung gustong-gusto mo, ito yung patungo o parating sa'yo. Then, nakikitaan ko rin dito, makakaramdam ka dito ng connection na katulad mo din mag-isip. Kung ang connection na gusto mo ay yung true love, ito din yung parating sa'yo. Kaya ka tinatanggal yung doon sa mga masasakit na karaan eh. Hindi kasi kayo magka-level ng connection. Iba kasi yung energy mo sa tao na yun, walang harmony. So ngayon, ipagkakalob sa yung universal love na kung saan meron talagang equal and balance. Kasi may nakita ko dito na yin and yang, balanse na patungo sa'yo. Okay? Ito lamang po, Thank you for watching and love and peace.